Bangsamoro, Bangsamoro, lagi kang mamahalin. Walang pipigil sa damdamin, mga pangako'y tutuparin. Habang buhay kami sa'yo'y magbabantay, mananatili sa puso't isipan. Hanggang hapong humimlay na nagbuwis ng buhay, nasa piling na ng may kapal. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, subo at buhay. Kapayapaan, katarungan ay ating nang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mga mamamayang Bangsamoro. Isang oras ng mahalagang talakayan hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office, BARMM. Radyo Bangsamoro. Assalamualaikum, magandang umaga mga karadyo Bangsamoro, October 18 taong 2024. Araw po ng Biyernes, Juma Mubarak po. Kumusta po kayo? Assalamualaikum po sa lahat ng mga nakikinig sa ating programang Radyo Bangsamoro. Hatid po sa inyo ng Bangsamoro Information Office sa ilalim po ng Office of the Chief Minister. Yes, assalamualaikum din po sa mga kababayan natin dito sa Cotabato City, Maguindano del Sur at Maguindano del Norte, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Special Geographic Area at saan man ang naaabot ng ating programa ngayong araw. Tayo po ay napapakinggan sa DXMY 90.9 Cotabato at may delayed broadcast sa DXMS Radio Vida, Voice FM Cotabato at 89.7 Dear FM. Sa Kabaka naman po para po makapaghatid tayo ng balita at impormasyon dyan po sa mga kababayan natin sa North Cotabato at Special Geographic Area. Maayong buntag po. Assalamualaikum po sa inyo. Yes, and napapanood nyo rin kami sa live stream ng Bangsamoro Government at Radyo Bangsamoro Facebook page. Samahan nyo kami sa isang oras na balitaan at update sa Bangsamoro Government, mga aktibidad at iba pa. Oras po sa Pilipinas, ganap ng 9:05 ng umaga. Isang magandang umaga po mga karadyo Bangsamoro. Magandang umaga sa iyo, Ate Par. Yes, magandang umaga din, Fifi, and magandang umaga sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating live stream. Maraming salamat sa pagtutok po sa aming programa ngayong umaga. Gusto natin batiin yung mga nakikinig at nanonood ngayong umaga sa ating live stream sa Bangsamoro Government page, yung mga kasamahan natin dito sa studio. Hello po sa inyo. Yes, and of course, kay Ma'am Lori May Andong and Sir Andrew Alonto, for sure nakikinig yan sila today. And sa lahat ng mga kasama natin dito sa BARM Compound, sa Office of the Chief Minister, for sure nakikinig yan sila ngayon. Headed by our Chief Minister, Ahod Balawag Ibrahim. Yes po. At dahil dyan, oras na po para sa ating Balitang Bangsamoro. Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mga mamamayang Bangsamoro. Isang oras ng mahalagang talakayan hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office, BARMM. Radyo Bangsamoro. Para sa ating
unang balita, nagpulong ang mga matataas na opisyal ng National at Bangsamoro Government sa ginanap na 20th Intergovernmental Relations Body o IGRB meeting nitong October 11, 2024. Pinangunahan ni BARMM Education Minister at IGRB Co-Chair Mohager Iqbal ang delegasyon ng Bangsamoro Government habang si Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na siya rin co-chair ng IGRB ang nanguna para sa national government. Sa kanyang pambungad na pahayag, binigyang diin ni Pangandaman ang kahalagahan ng papel ng IGRB sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa BARMM. Kasama rin sa mga dumalo si Secretary Carlito Galvez Jr. ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity at si Special Assistant to the President, Antonio Ernesto Florendo Ladameo Jr. Ang impormasyon mula sa Facebook page ng OPAPRO, isa sa mga tinalakay ang usapin ng transisyon ng Sulu, particular ang pagpamamahala sa mga ari-arian at proyekto ng Bangsamoro Government sa probinsya. Sa naturang pagpupulong, siniguro nila na tuloy-tuloy ang serbisyo para sa probinsya ng Sulu kahit na ito'y hindi nakabilang sa Bangsamoro Region. Balitang Bangsamoro. Sa iba pang mga balita, patuloy pa rin Balitang ang mga Bangsamoro. Government na matulungan ang mga may hirap na sektor sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito ang report. Marami na sa mga kababayan natin sa Bangsamoro Region ang unti-unting nakakaahon sa buhay dahil sa mga programa at proyekto ng Bangsamoro Government. Kabilang dito ang byuda, solo parents, senior citizens, persons with disabilities, dating miyembro ng Moro Islamic at National Liberation Front, pati na ang mga pinakamahirap na sektor ng BARMM. Sa direktiba ni BARMM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, gawing sentro ng bawat ministries, offices at agencies ang pangangailangan ng mamamayang Bangsamoro. Nangunguna ang Ministry of Social Services and Development sa paghahatid ng pangunahing serbisyo sa BARMM. Sa kanilang programang unlad, libo-libo na ang nabigyan ng puhunan para sa kanilang mga napiling mga negosyo. Layo nitong maiangat ang kanilang kabuhayan at maging bahagi ng produktibong individual sa BARMM para masiguro na naipapatupad at napapalago ng mga benepisyaryo ang kanilang natanggap na seed capital. Muling nagsagawa ng monitoring ang MSSD sa mga benepisyaryo sa Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Ayon sa MSSD, napapalago naman ng mga benepisyaryo mga negosyong kanilang ipinatayo sa tulong ng UNLAD program. Kabilang sa mga napili nilang pagkakitaan ay sari-sari store, pangingisda at pag-aalaga ng baka at kambing. Masaya naman ang BARMM dahil hindi sinayang ng mga nakinabang sa programa ang tulong pinansyal na kanilang natanggap. Samantala, karagdagang 179 UNLAD beneficiaries naman ang tumanggap ng 7,200 pesos para sa second at third quarter ng taong 2024. Ang mga pagsisikap na ito ay kasama sa mga prioridad ng BARMM government kung saan layo nitong suportahan ang mga pangangailangan ng mga may hirap na sektor sa BARMM. City Fire Road Abdullah, BIONO. Balitang Bangsamoro. Yes, samantala mahigit 189,700 naman na benepisyaryo na ang nabigyan ng tulong mula sa programang Ayudang Medikal mula sa Bangsamoro Government o AMBAG sa loob at labas ng Bangsamoro Region simula noong Disyembre 2019 sa pamumuno ng Buting Chief Minister Ahod Al-Haj Murad Ibrahim. Sa patuloy na pag-abot ng serbisyo ng Bangsamoro Government, ang mga benepisyaryo ay nagkaroon ng mas madaling access sa serbisyong medikal na tinutustusan ng programa. Sa pamumuno ni Chief Minister Ibrahim ay patuloy na isinusulong ng AMBAG ang layunin nitong mapagaan ang gastusin ng medikal ng Bangsamoro lalo na sa mga indigents at vulnerable sectors. Sa pangunguna ng AMBAG, ang Bangsamoro Government ay patuloy na nagsusumikap na maipadama ang tunay na kalinga at serbisyo sa bawat sulok ng rehiyon at sa mga komunidad sa labas nito. Ang programang ito ay patunay na pangako ng Bangsamoro Government na hindi iiwan ng kahit sinong nangangailangan lalo na ng mga nasa pinakamahihirap na kalagayan. Balitang Bangsamoro.
Magkakasunod na assistance naman ang ipinamahagi ng Project Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan o Project Tabang ng Office of the Chief Minister sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte at Lanao del Sur nitong nagdaang araw. Pinangunahan ng MOH, RMDU Probar at Health Ancillary Services Unit ng Project Tabang sa pamumuno ni Siti Majadia Omar ang pamamahagi ng 180 hygiene kits at gamot, 105 health consultations, 82 dental services at Operation Tuli o Oplan Tuli sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte noong Biyernes, October 11. Kasunod nito ay namahagi naman ng Project Tabang na mga produktong pang-agrikultura sa mga magsasaka at individual na apektado ng baha at malakas na pag-ulan sa Barangay Vito at Barangay Bugawas, Dato Udin Sinso at Maguindanao del Norte noong Sabado, October 11. Ang nasabing pamamahagi ay bahagi ng OCM Calamity Response sa pamamagitan ng Project Tabang na naglalayong tulungan ng mga lokal na magsasaka at individual na makabangon sa mga nakaraang bagyo na nagdulot ng pagbaha at pagkasira ng kanilang mga pananim. Tumanggap din ng agarang tulong ang 40 pamilyang apektado ng sunog noong October 11 sa barangay poblasyon mula sa bayan ng Marugong, lalawigan ng Lanao del Sur noong Sabado, October 12. Sa pamamagitan ng Rapid Reaction Team, pinangunahan ang pamamahagi ng 25 kg rice sacks, food packs, set of kitchenwares, hygiene kits at emergency shelter kits tulad ng plastic plates, plastic cups, stoves, utensils, kettles, cooking pot, trapal, kumot, banig at flashlight. Balitang Bangsamoro. Patuloy naman na ipinapakita ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program ang dedikasyon nito sa pagpapabuti ng buhay ng mga internally displaced persons o IDPs sa Marawi sa pamamagitan ng magkakasunod na proyektong pabahay at malinis na supply ng tubig. Nitong October 10, 2024, binisita ng BARMM-MRP ang 50-unit housing resettlement projects sa Barangay Kibulos, Kapay, Lanao del Sur upang suriin ang progreso ng konstruksyon matapos ang groundbreaking noong Hulyo o July 21, 2024. Layunin ng proyekto na magbigay ng maayos na tahanan para sa mga IDPs na labis na naapektuhan ng 2017 Marawi Siege. Ang proyektong ito ay tumututok sa pagbibigay ng permanenteng pabahay gamit ang mga makabagong mekanismo sa pagsusubaybay upang matiyak ang maayos na pagpapatupad at agarang pagtugon sa mga hamon ng konstruksyon. Kasabay nito, matagumpay rin na isagawa ng BARMM-MRP ang pag-install ng bagong 8,000 litrong tangke ng tubig na bahagi ng water rationing project upang tugunan ang kakulangan sa malinis na inuming tubig sa mga temporary shelters. Itinayo ang mga water tanks sa mga strategic location ng Darussalam Village Shelter sa Barangay Dulay Proper at Hadia Village Shelter sa Dulay West. Ang inisyatibang ito ay nagbibigay ng direktang benepisyo sa mga IDPs sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang malinis na tubig na isa sa mga pangunahing pangangailangan para sa kalusugan at kaginhawaan. Ang dalawang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng BARMM government sa ilalim ng pamumuno ni BARMM Chief Minister Ahod Ibrahim. Ang mga ito ay nakapaloob sa 12-point priority agenda ng Bangsamoro government na naglalayong isulong ang komprehensibong rehabilitasyon ng Marawi at makapagbigay ng pangmatagalang solusyon sa mga hamon na kinakaharap ng mga IDPs. Balitang Bangsamoro. Samantala sa aktibong pagsisikap na labanan ang tumataas na banta ng dengue fever, nagsagawa kamakailan ng Ministry of Health ng komprehensibong Technical Assistance Program kasabay ng entomologic survey sa mga piling barangay ng Marawi City at Lanao del Sur. Layunin ng inisyatibang ito na paghusayin ang mga lokal na kakayahan sa pagkontrol ng lamok at pag-iwas sa sakit. Pinamunuan ni Hamen Kalawan ang entomologic survey kasama ng iba pang mga opisyal ng kalusugan ang pangongolekta ng data sa mga populasyon ng lamok at breeding habitats. Makakatulong ang mga resultang ito na matukoy ang mga lugar na may mataas na peligro at gagabay sa paglalaan ng mga mapagkukunan para sa pagsusumikap sa pagkontrol ng lamok. Plano ng Ministry of Health
na ipagpatuloy ang pagsusubaybay sa sitwasyon at pagbibigay ng patuloy na suporta sa mga komunidad sa Marawi City at Lanao del Sur na naglalayong mapanatili ang pagsisikap sa pagbabawas ng mga paglaganap ng dengue at pagtataguyod ng kalusugan sa publiko. Balitang Bangsamoro. Inilunsad naman ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa tulong ng Maguindano del Norte Provincial Office ang Dakila program na sa bayan ng UP kung saan 80 solo parents ang nakatanggap ng benepisyo na ganap ang seremonya noong October 10, 2024 sa UP Municipal Conference Hall. Kasama sa aktibidad ang isang orientation tungkol sa mga alituntunin ng programa at mga serbisyong hatid nito sa mga benepisyaryo. Bawat solo parent ay tumanggap ng 6,000 bilang pinansyal na tulong na katumbas ng buwanang subsidiya na 1,000 para sa unang 6 na buwan ng taon. Ang Dakila program ay bahagi ng Family and Community Welfare Program ng MSSD. Layo nito magbigay ng buwanang tulong pinansyal na 1,000 pesos sa mga kwalipikadong solo parents kasunod ng masusing pagsusuri at validation ng mga social workers. Ang naturang aktibidad ay isinagawa ng MSSD Municipal Social Welfare Office ng UP, katuwang ng local government unit at mga para-social workers. Balitang Bangsamoro. Samantala, inaprubahan na ng Bangsamoro Transition Authority Parliament ang mga hakbang na naglalayong palakasin ang edukasyon at kalusugan sa rehiyon. Nitong October 15, inaprubahan ng BTA Parliament ang 3 resolusyon na nagbibigay ng suporta sa Mindanao State University College of Law. Ito ay pagbibigay ng pagkilala sa patuloy nitong pagsisikap na maghatid ng mataas na kalidad ng edukasyon sa mga Bangsamoro. Nananawagan din ng Parliament sa Office of the Chief Minister at sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education na lumikha ng mga insentibo para sa mga pamilyang may 3 o higit pang estudyanteng nasa high school o kolehiyo upang matulungan silang mapagaan ng pasaning pinansyal at makamit ang kanilang mga pangarap. Kasabay nito, inaprubahan ng Parliament ang 2 panukalang batas na naglalayong magtayo ng mga hospital sa Special Geographic Area o SGA ng BARMM at Lanao del Sur. Ang Parliament Bill No. 139 ay nagmumungkahi ng Northern Kabuntalan General Hospital na may 25-bed capacity habang ang Parliament Bill No. 257 ay naglalayon namang itayo ang Alim Abdulaziz S. Mimbantas Memorial Hospital sa Masyu, Lanao del Sur na may 50-bed capacity. Ang mga ulat ng mga committee at mga panukalang batas ay isusumite sa plenaryo sa susunod na linggo para sa masusing pagtatalakay. Balitang Bangsamoro. Upang palawakin pa ang kaalaman ng publiko sa magiging anyo at proseso ng parliamentary elections sa 2025, mga kwalifikasyon ng kandidato at pagpaparehistro ng botante, isinagawa ng Bangsamoro Information Office ng Office of the Chief Minister ang Comprehensive Voters Education Campaign patungkol sa Bangsamoro Electoral Code o BEC noong October 10 sa Cotabato City. Sa pamamagitan ng halalang Bangsamoro Campaign, tinipon ng Bangsamoro Information Office ang mga pangunahing stakeholder mula sa iba't ibang sektor kabilang ang akademya, indigenous peoples, ulama, traditional leaders at mga kinatawan mula sa ministries, offices at agencies ng BARMM. Binigyang diin ni Bio Executive Director Amin Andrew Alonto ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga mamamayan tungkol sa BEC upang sila ay ganap na at epektibong lumahok sa demokratikong proseso. Nakibahagi naman ang mga kalahok sa open dialogue sa iba't ibang aspeto ng halalan tulad ng bilang ng mga pwesto, sectoral representation at mga papel ng Commission on Elections sa BARMM. Tinilakay din nila ang mga alalahanin tungkol sa pag-access sa impormasyon at pakikilahok, partikular na sa mga malalayong lugar. Naniniwala ang Bio na ang Voters Education Campaign ay makakatulong para sa mas malalim pang kaalaman sa kauna-unahang parliamentary election sa BARMM na magiging gabay sa pagkakaroon ng isang malakas na Bangsamoro government. Balitang Bangsamoro. Sa iba pang mga balita, naglabas ng paalala ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Maguindanao patungkol sa Quick Response Fund na ipinamamahagi sa mga magsasakang naapektuhan ng El Nino.
Ayon sa shared post ng MAFOR, ang Quick Response Fund cash assistance mula sa MAFOR BARMM na nagkakahalaga ng 5,000 ay hindi binabawasan ng opisina o ng pamahalaan ng BARMM kahit piso. Ibinibigay ang tulong pinansyal na ito ng buo upang maibsan ang epekto ng dulot ng El Nino sa inyong mga lugar. Kung may reklamo naman hinggil sa pagbabawas, maaaring tumawag o magpadala ng mensahe sa numerong 0926-541-6214 o di kaya'y magpaabot ng mensahe sa aming official Facebook page ng MAFOR Maguindanao. Balitang Bangsamoro. Nagbigay naman ang Ministry of Social Services and Development ng 100,000 pesos na cash grant sa 2 centenarian mula sa munisipalidad ng Barira at Parang Maguindanao del Norte. Ang pagkilala at pagpapalagang ito sa mga centenarian ay pinagtibay ng Republic Act No. 10868 na kilala rin bilang Centenarian Acts of 2016. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga Pilipino na umabot sa edad na 100 taon ay higit pa na naninirahan sa Pilipinas o sa ibang bansa ay may karapatan sa isang centenarian gift na nagkakalaga ng 100,000 pesos. Nilalayo ng grant na parangalan ang centenarian at ang kanilang napakahalagang kontribusyon sa lipunan. Magsisilbi rin umano itong sanang aral sa mga susunod na henerasyon ang mga mahalagang leksyon at tips kung paano umaba ang ating mga buhay. Balitang Bangsamoro. Isang simpleng ina naman mula sa Pikit, North Cotabato ang nagbigay ng karangalan sa Pilipinas matapos magwagi ng ikalawang pwesto sa ginanap na 64th International Quran Recital and Memorization Assembly sa Kuala Lumpur, Malaysia nitong October 12, 2024. Narito ang kwentong Ibangsamoro ni Abdulaziz Mama. Bihasa sa Quran reading ang 28 anyos na si Rehana Ambangala mula sa bayan ng Pikit, North Cotabato. Si Rehana, ina ng 2 anak, ay ipinagmamalaki ng Bangsamoro at ng buong bansa dahil sa pagkakasungkit nito sa ikalawang pwesto sa kanyang tagumpay sa Quran reading competition na ginanap noong 12 ng Oktubre sa bansang Malaysia. Itinanghal namang bilang kampiyon ang delegado ng host country na Malaysia habang ang kalahok mula sa Indonesia ang nakamit ang ika-3 pwesto. Para kay Ambangala, ang kanyang tagumpay ay higit pa sa personal na karangalan. Ayon sa National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, plano niyang gamitin ang premyong 30,000 Malaysian ringgit na katumbas ng humigit kumulang na 402,600 pesos upang magsimula ng maliit na negosyo kasabay ng kanyang hangaring muling sumali sa kompetisyon sa 2025. Mula sa SOC Sergeant Team ng NCMF, si Ambangala ay hindi na bago sa kompetisyon. Noong Abril, itinanghal siyang bilang pambansang kampiyon sa National Quran Reading Competition sa Pilipinas. Sa kanyang panalo, binigyan diin ni NCMF Secretary Sabudin Abdurrahim ang kahalagahan ng pagkilala sa mga Pilipinong gaya ni Ambangala na nagdadala ng karangalan sa bansa sa mga pandaigdigang patimpalak. Si Rehana Ambangala ay patunay na ang isang ina, kahit may responsibilidad sa pamilya, ay maaring magtagumpay at makipagsabayan sa pandaigdigang entablado. Ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral ng Quran at ang kanyang pangarap na magtagumpay ay nagbibigay inspirasyon sa marami lalo na sa mga kababaihan at mga Pilipino mula sa malalayong probinsya. Ang kwento ni Ambangala ay nagpapakita ng lakas ng loob, tapang at determinasyon. Mga katangiang naging sandigan niya upang magtagumpay hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa buong bansa. Abdul Aziz Mama, Biyayo News. Balitang Bangsamoro. At yan ang mga balitang tampok sa nakalipas na linggo. Magbabalik pa po ang Radyo Bangsamoro. Mga
maiinit na balitang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMF. Ito ang Balitang Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Parang kailan lang nangangampanya pa tayo para maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law. Katuwang ang national government na bigyan ng ating Bangsamoro Transition Authority ng 6 na taon upang itayo ang BARMM. At ngayong 2025, isasagawa na ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Sa loob ng parliament na mayroong 80 members, 50% nito ay magmumula sa iba't ibang political party, 40% mula sa iba't ibang parliamentary districts at 10% para sa iba't ibang sektor. Abangan ang iba't ibang kaalaman patungkol sa papalapit na halalan. Sundan lamang ang Bangsamoro government page sa social media at maging parte ng demokrasya. Halalang Bangsamoro. Mga maiinit na balitang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMF. Ito ang Balitang Bangsamoro. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa ating programa na Radyo Bangsamoro. Kumusta po kayo sa mga kakatune in lang po? Tayo po ay napapakinggan sa DXMY 90.9 Cotabato at may delayed broadcast sa DXMS Radio Bida at Voice FM Cotabato. At sa mga taga-Special Geographic Area po, napapakinggan na rin po tayo ngayon sa may Dear FM sa Kabakan dyan po sa North Cotabato at Special Geographic Area. Maayong buntag, assalamualaikum po sa inyong lahat. Napapanood din po kami sa live stream po sa Bangsamoro Government at Radio Bangsamoro Facebook page. Ayun nga mga kabangsamoro, no? Isang magandang umaga po sa ating lahat. I hope po na marami po kayong narinig niyo po yung mga balita at impormasyon kanina nga sa ating talakayan. Hello naman sa'yo, Ate Far. Kumusta ka naman? Okay naman, no? Ikaw, kumusta? Alhamdulillah, okay naman tayo. Gusto nating batiin yung mga kasama natin dito ngayon sa Bangsamoro Information Office Studio. Hello to our section head, Ate Aisa Abbas, kay Kuya Mike, kay Kuya Zane, ang aming man behind Radio Bangsamoro. Bago tayo magtungo sa ating usaping Bangsamoro, bigyan na muna natin ng update yung ating mga kabangsamoro sa panahon ngayon. Sa ating panahon ngayon, magdudulot po ng pag-ulan sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone. Makakaranas ang Mindanao ng maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog dulot naman po ng ITCZ. Particular po yan sa Zamboanga Peninsula, Sorsogon, BARMM, Davao Oriental, Davao Occidental at Davao del Sur. Payo naman po ng BARMM government na mag-ingat po dahil posible ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga mararanasang malakas na pag-ulan. Paalala naman po sa lahat na ugaliin ang pagdadala ng payong o raincoat bilang panangga sa init o ulan. Sundan po ang Facebook page ng BARMM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin po ang hotline numbers ng BARM Ready sa inyong mga screens. Ayan po mga kabangsamoro para sa ating usapang Bangsamoro. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mental health. Gaano ba ito kahalaga? Alamin natin yan sa report ni Farhana Cabalo. Doc from Bangsamoro Information Office. And Doc, tanong po namin first question, ano po ba yung mental health awareness month? Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh and salam din sa ating mga kasamahan. So, una sa lahat, sa ngalan ng ating Day Minister, si Dr. Jojo Kadin Sinulinding, siya ang ating Minister ng Ministry of Health. So, ngayon, October, every second week ng October, ay sineselebrate natin yung mental health awareness. So, napaka-importante ito because
ang isa sa mga foundation, sabi nila, ng isang healthy nation ay kailangan malusog yung kanyang pag-iisip. So ang tema natin ngayon, year 2024, ay mental health in the workplace. So kaya sa atin, kami sa health sector, no, ang public, nasa public health, ang mental health ay isa ng public concern. Public health concern. So kailangan proteksyonan natin, ma-prevent natin, at ma-promote itong mga awareness. And isa pa, ang mental health ay may batas na. Yung RA 11036, which is yung mental health, nakasaad doon is kailangan palakasin yung kampanya and mga promotion sa mental health program. And Doc, since you mentioned na parang healthy mental mind ba sa workplace, so yung mga gusto, alimbawa po sa mga kasama po natin sa bar, pag nagpakonsulta po ba sila, may bayad po ba to or libre po ba? Okay, so dito sa atin sa region, sa Ministry of Health, meron tayong, ang mental health unit ay may pinapatakpong na programa under sa unit na yon, yung tinatawag nating mental health psychosocial support, yung mental health camp action program, at yung telemental health, telepsych, or yung crisis helpline. So kung may nakakaramdam ng mga sabihin natin ng mga kalungkutan or pagkabalisa or mga nararamdaman nila rin sa kanilang sarili, pwede tayo tumawag sa aming crisis helpline dahil na-establish na natin yun. Ilo-launch namin yun ngayong October 22. So magkakaroon na tayo ng elemental health and crisis helpline. Libre. Walang bayan. Okay, and sir, Doc, last po, message na lang po dun sa mga kasama natin, not just the kabataan, but yung mga kasama natin sa bar or employees, na feeling nila para may pinagdadaanan po sila. Oo. Well, parating sinasabi natin sa mental health, no? It's okay not to be okay. So, bilang isang tao, tayo naman ay may emotion. So, kung may nararamdaman tayong mga kakaiba sa atin, naapektuhan na yung tulog natin, yung productivity natin, huwag kayong mahiya, mag-open up sa mga kasama natin. Kasi ito yung isa sa mga binibreak natin na yung stigma na dun sa ating pag sinabi mong mental health or magpapakonsulta, ay meron ng sira sa ulo. So hindi naman lahat gano'n. So in fact tayo, bawat isa sa atin, minsan sa ating buhay, nakakaramdam tayo ng mga kalungkutan. So ang pan ko doon is open tayo sa usaping mental health and promote natin ito. Ayan mga kabangsamoro, no? Yan po yung interview natin kahapon kay Psychiatrist at Mental Health Unit Head Dr. Norman Prince Datumanong ng Ministry of Health. So, alam mo, Fee, sinabi sa akin kahapon ni Doc Norman, no, or Doc Prince, sa mga nakakakilala sa kanya, na it's okay not to be okay talaga. Yeah. Like, if you actually, or kung kailangan mo talaga magpahinga, especially na yung Mental Health Awareness Month kasi natin for this month is about mental health in the workplace. Usually, dyan natin nakukuha yung parang toxic tayo sa mga kasama natin or yung sa environment natin. So, it's really important na mag-take tayo ng break. Yes, tama. Ikaw ba, Ate Far, gaano kahalaga for you yung mental health? Siyempre, ito sinasabi din to ng MOH, no? Walang health kung walang mental health. So, kung kailangan mo talaga magpahinga, then hindi ka naman ini-encourage na umabsent kayo or what. But, you know, maybe you can ask your boss kung pwede na, boss, pwede ba magpahinga muna ako kasi medyo toxic na. Kasi usually, pag hindi okay yung mental health natin, hindi tayo naman productive. hindi natin nagagawa yung mga work natin and all that. So, pati pagsusulat, hindi mo na magagawa kasi nga marami kang iniisip or ganyan. And nabanggit din nga ni Doc Joe Sinulinding, no, I hope he's listening, na sinabi niya na importante din talaga yung mental health, especially pag nakakakuha tayo ng sapat na tulog. Kasi usually pag natutulog tayo, yes, pag gabi, di ba usually yung mga may mental health, yung may mga depression, ganyan, usually hindi sila natutulog. So, ang nangyayari, pag gising nila sa umaga, wala silang, enough energy na para mag-proceed sa,
dun sa specific day na yon. So, dyan pumapasok yung nagkukulong na lang sila sa kwarto, nagmumukmok. So, again, it's okay not to be okay. If you need to take a rest, then, take a rest. Don't quit, but maybe... Pause. Yeah, pause. Magpahinga ka, like, enjoy the nature. Mag-unwind. Mag-unwind ka with your friends. Oo. Kasi nga, Yung sabi nga ni Doc Sinolinding, no, yung interview natin sa kanila, yung yung pagtulog pala, it's really important kasi Yes. dyan nagre-repair yung cells natin. Yeah. So, kung may mga damage yung cells natin, kailangan natin, di ba 8 hours of sleep dapat meron tayo. So, yung may mga damage yung cells, probably siguro marirepair talaga. So, importante talaga na matulog tayo on time. At syempre, gumising ng on time din. Yung mga fajr Yeah. time yan. From sabi 8, nila, pangit naman din yung hindi ka na magising. may sobra. Pangit din yung sobra sa katawan. So, Yeah, gumising ka din ng 8 hours is enough, diba? Mag-exercise ka and, again, alam nyo nakakatulong talaga yung nature therapy. Pumunta kayo dyan sa Timaco. Marami tayong Hills. mga tourist spots dito sa Cotabato City na pwede nilang puntahan. Timaco, Yeah. sa Grand Mosque. Totoo. Mag-pray kayo. Yun talaga ang top one. Pray. Kung gusto nyo ng may kasamang nature, pwede kayong pumunta sa Grand Mosque. Ang ganda ng view Ang doon. ganda ng view. Nakapunta ka na ba doon? Oo. Sobrang ganda talaga. Ngayon pa na parang bagong pinta yung Grand Mosque. So, Totoo. sobrang ganda talaga. So, yun. I-enjoy nyo lang. Huwag kayong magkulong sa kwarto. Pwede naman kayong makihiram ng motor or sasakyan kung pahiramin Or kayo. kung may friend ka na talagang magaling mag-advise. Ako Pero yun. make sure lang na hindi siya yung matotoxican sa'yo. So, Totoo. choose lang din yung mga sasabihin sa friend. Kasi minsan nakakahawa din kasi yan eh. Yes. Ay, kahapon, yung isinagawang Mental Health Awareness Month ng Ministry of Health, andun sila Ma'am Saida and I think Ma'am Saida is watching right now. Hello, Ma'am. Hello po, Ma'am Sa Sides. HPU and CMU unit ng MOH. MOH, yes. Congratulations sa matagumpay na Pagsasagawa pagsasagawa ng event kahapon, very successful. And actually, doon ko nalaman, nung may isinagawa silang aktibidad and then nangunguna sa coping mechanism ng mga students natin is yung stress eating. Tapos, yun yung sa top 3 So, ang una doon is stress eating. Like, pag nasa-stress sila, talagang kumakain Kumakain sila sila. ng I think mga sweets ang sinasabi dito. Sweets or, anything na hindi healthy. Usually, masasarap talaga yung hindi healthy although nakakasama siya sa katawan. Pizza, ganyan. Mga pizza, fries, burger, totoo. And then second naman is yung paggamit ng social media para sa coping mechanisms nila. And pangatlo naman is yung pakikinig ng music. And then sumunod na yung ina-isolate nila yung self nila. Natutulog na lang sila like buong magdamag. So, medyo ang kumuha ng attention ko dun is yung sa paggamit ng social media, pag nasa-stress tayo. Kasi tinanong sila nung parang advisor ba yun? Psychiatrist, So, tinanong sila bakit wala ba kayong friends like outside the platform, outside Facebook. So, yeah, may point si Madam doon kung sino man yung nag-host nung nung activity. pag-games nila na yun. Oo, kasi yeah, you can call naman your friends, if stress kayo, like, Kasi I'm sure may friend ka talaga na one call away lang. Totoo, Diba? may best friend kayo, Tulad mo, kapatid ikaw mo. ang one call away ko. Ay, wala. Wow. So, Yan. pwede nyo naman tawagan yung mga friends nyo, kamag-anak na close kayo, instead of magmukmuk na lang kayo sa Facebook. At saka nakakita pa kayo ng mga stress dyan, di ba? So, apart from Mental Health Awareness Month, celebrate din natin. Hindi ko pa na yung sa crisis Okay. hotline. Okay, So, okay. yung crisis hotline ng Ministry of Health, so, pag kailangan nyo ng kausap or, may hinga ng advice, ito guys, pwede nyo talagang tawagan yung crisis hotline. Actually, ang official launching niyan, kung hindi ako nagkakamali, will be on October 22. That's next week, Tuesday. So, pwede na kayong tumawag dun sa hotline na yon. Libre yon. Like, kung kailangan nyo ng kausap sa gabi, kung feeling nyo alone na kayo, instead na, may gawin kayong hindi nararapat, tumawag na lang kayo dun sa hotline na yun. Kasi libre po talaga yun. Like, may sasagot po dun sa tawag nyo. At saka siguro yung faith mo din talaga Totoo. sa Allah. Kung ano yan, strong yung parang connection mo sa kanya. Yun din yung isa sa pinaka best way para maalis yung makombat mo yung mental
breakdown na yun. Yes. And again, libre po yung crisis hotline. Pwede kayong tumawag anytime, kahit, middle of the night pa yan. May sasagot sa inyo. Kung wala man, may refer nila kayo sa mga experts. Yes, yun yung sinabi kahapon sa program ng MOH. So, please, tumawag kayo dyan. Huwag kayong magmukmok. Enjoy life. Enjoy nature. Yeah. Magsaya kayo. Gaya nga ng sabi ko, Ate Far, apart from Mental Health Awareness Month, sinaselebrate din this October ang Breast Cancer Awareness Month. Yes. So, isa din yun sa mga in-interview natin kay Doc Sinolindi. Doc Jo. So, paano ba makombat or paano ba makaiwas? So, isa sa mga sinabi niya is yung early detection. The moment na ma-detect mo, yung self-breast examination, wag na talagang mag-atubili. Pumunta na agad sa inyong physician or doctor para magpa-check up. Kasi hindi talaga biro yung breast cancer. Para mas early yung pag-detect, mas yung intervention na pwedeng gawin, yung survival rate, tataas din. So, sa lahat po ng mga babae, hindi lang babae actually, Pati even yung mga lalaki, lalaki pwedeng magkaroon ng breast cancer. According to Doc Jo, ito. According to studies. Studies, yeah. Yes. So sa lahat po ng mga kabangsamoro po natin, gawin po natin yung self-breast examination. Pwede po siyang gawin every, kapag naliligo po tayo. Usually kasi, iba sa atin, nahihiyang i-check yung mga self natin. Like, Or, yun lang naman, i-check lang naman siya somewhere here, di ba? Kasi baka kasi huli na ang lahat. So, Yeah. kailangan natin na parang maging kuwan din sa sarili natin. Maging aware din sa sarili natin. Kasi health is wealth, kumbaga. Yes. And another thing na gusto natin pag-usapan, yung Bangsamoro International Graduate Study for Priority Fields in Science and Technology ng MOST, Ministry of Science and Technology. So, sa mga kabangsamoro po namin dyan na gusto mag-aral abroad, meron pong ino-offer, may ino-offer po ang MOST na pwede na po kayong mag-study abroad for free. So, sagot po nila yung pang-matricula nyo dyan, no? So, ang ino-offer po nila usually is yung may mga Science. science and technology na fields. So actually marami yun pero According nga sa sinabi ni Sir, parang mga rare na mga field study yung ino-offer nila. yeah, so ang ino-offer mo ngayon ng MOST is sa mga ASEAN countries po muna for now. So example po dyan yung Singapore, Malaysia, Indonesia. Yes. Kung gusto nyo pong mag-apply, like pwede po kayo pumunta sa MOST or dun sa page po nila para makakuha po kayo ng information. And again, ang Matatanggap nila ang matatanggap po nila is 303,500 per semester. Per semester po. Labas pa po yung thesis po ninyo dito, no? So, sagot na po nila ang school fees nyo, ang transportation allowance, ang health accident insurance. So, sagot po yan ng MOST. And according kay Sir, nakalimutan ko yung name, pero isa sa mga pinagkakatiwalaan sa MOST. Si Senior Science Research Specialist Alimudin Kandang, meron pong 5 slots pa po na available po para sa mga gusto mag-study abroad, no? So limited na lang. 5 slots na lang po talaga yung meron ngayon kung gusto nyo po mag-study sa labas ng bansa po natin. And yes, meron na po mga nagsa-study as of now. Ongoing na yung study nila. Yes. So, itry nyo lang po. Malay nyo, kadar nyo po na makapag-study outside the Philippines. Yes. So, isa sa mga reason bakit hinahanap yung mga ganong mga courses or field, kasi yun yung kulang dito sa Bangsamoro government. Mga scientists, yan, mga ganyan. So, the moment na gumraduate sila, mag-render din sila ng service dito sa Bangsamoro government. Kumbaga, win-win situation din naman para for them, diba? Yeah, for the Bangsamoro and for those na gustong mag-avail ng program. Tama. And again, hindi lang po to sa MOST, no? Yung mga ino-offer po na field ng MOST is hindi lang po more on sciences. Ang iba dun is like may connection sa Ministry of sa MAFAR. Agriculture, yes. Environment, MOH, health. Yes. Yung mga wala po dito sa BARMM. So, isa din sa mga highlights din natin, Ate Far, no, yung kinandak na groundbreaking ceremony kahapon sa Barangay Kibayaw, ang bagong tatag na bayan ng Kapalawan sa Special Geographic Area, which is nagbigay po ng 25 units ng resettlement housing units ang Ministry of
human settlements and development sa ating mga indigent people doon or indigent individuals doon sa Barangay Kibayaw. Alam mo, napakasarap sa feeling na makita sila, Ate Far, na talagang sobrang thankful sila sa pagdating ng Bangsamoro government. Kasi nga, isa din sila sa mga deprived, isa din sila sa mga marginalized individual na malimit makatanggap ng assistance or tulong mula sa government. So, pagkakita talaga nila, sabi nga nila doon, Ate Far, na sana daw lahat ng mga sector doon, yung mga indigent sector sa kanila, makatanggap din. 25 housing units pa lang kasi yun pa lang yung nakaya ng budget. Pero sabi ng MHSD, inshallah, dadagdagan pa nila yung tulong or yung mga i-build na houses doon sa Kapalawan municipality. And speaking of houses, actually, ang gaganda talaga ng mga housing units na pinapamigay ng Barm government. Yes, Sobrang quality. ganda. Like, hindi namin sinasabi to just because we're working here. Pero ang gaganda talaga, once may na-cover kami sa Special Geographic Area din, Midzayap. tatlong rooms. Tatlong rooms, tapos 3 ang rooms. ganda nung nature kasi parang sakpan pa ng bundok yun eh. May sala na din Ay, yun. may May sala. sala, may kusina, may rooms para sa privacy ng mga magkakapatid din at saka sa mag-asawa. So, hindi talaga siya pinuchu-puchu. Ganun. Tapos yung groundbreaking na ginanap kahapon, yun yung bagong design nila, high ceiling. High ceiling. Yes. So kung compare dun sa mga naunang ibinigay ng MHSD, ngayon mas better kay high Yes. ceiling siya. Which is good siya kasi yung dun sa Kibayo napansin namin mainit. So 'di ba, mas maganda, mas yung decente, ano pa ba? Comfortable. Ibinabase din nila sa needs ng Yes. community sa specific area. Yeah. So hopefully sana tayo char lang. Baka naman ay MHSD para sa mga empleyado naman ng Bangsamoro government. Pero alam mo, priority kasi natin yung communities, Yes, yung Bangsamoro. communities, yes. At sabi nga lang din pala nung MHSD kahapon na ang Kibayo ay isa sa mga nag-struggle na nag-join during the Bangsamoro Yes. struggle. So So, kaya deserve nila na yan. makatanggap ng tulong from the Bangsamoro government. Yes. Alright, it's already 9:49 na po ng umaga. Magbabalik pa po ang Radyo Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. Magandang araw, Abdul. Handa ka na ba sa darating na elections ngayong 2025 sa Bangsamoro? Oo naman, Fatima. Pero teka, sino-sino nga bang mga iboboto natin? Ngayong 2025, boboto pa rin tayo ng 12 senador, ating mga congressman mula sa ating mga distrito, party list representative, provincial governor, vice governor at mga board member. At boboto pa rin tayo ng mayor, vice mayor at mga konsehal sa ating mga lokalidad. Oo nga pala, kasama na rin ang mga miyembro ng Bangsamoro Parliament mula sa iba't ibang regional parliamentary political parties at parliamentary districts. Boboto rin ang iba't ibang sectoral organizations ng kani-kanilang representante sa gaganaping iba't ibang assembly. Mga kababayan sa BARM, lumabas at makilahok. Halalang Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Parang kailan lang nangangampanya pa tayo para maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law. Katuwang ang national government na bigyan ang ating Bangsamoro Transition Authority ng 6 na taon upang itayo ang BARMM. At ngayong 2025, isasagawa na ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Sa loob ng parliament na mayroong 80 members, 50% nito ay magmumula sa iba't ibang political party, 40% mula sa iba't ibang parliamentary districts at 10% para sa iba't ibang sektor. Abangan ang iba't ibang kaalaman patungkol sa papalapit na halalan. Sundan lamang ang Bangsamoro government page sa social media at maging parte ng demokrasya. Halalang Bangsamoro. Mga maiinit na balita ang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMF. Ito ang Balitang Bangsamoro.
Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa ating programa na Radyo Bangsamoro. Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kabangsamoro po natin na nakikinig sa mga oras na ito. Baka may gusto kang batiin, Ate Far. Yes, so binabati po natin lahat ng mga taga-barangay Katuli dyan sa may Sultan Kudarat, no? Sa Kabalo family, sa Mama family, Maton family, nakikinig po yan sila ngayon. Actually, nanonood sila ng live ngayon dito sa Bangsamoro Government page. Binabati rin po natin yung mga kabangsamoro po natin nakikinig sa may Sultan Kudarat, Poblasyon Dalumangkob. Alam mo, marami talagang nakikinig sa mga oras na ito. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Gusto rin po natin special shout out sa aking tatay na nakikinig ngayon. Hello po kay Cedric Abdullah, kay Abdul Karim Paglala, sa kanyang may bahay, at syempre sa mga pinsan ko dyan sa Dalumangkob. Hello po sa inyo. And of course, yung mga drivers natin, for sure, yan yung mga suki natin sa pakikinig talaga sa radyo. Lalo na pag ganito na nakatambay sila sa may... Diyan sa may Sinsuat Avenue, I'm sure nakikinig sila. Hello po sa inyo, yung mga habal-habal drivers. Ano pa ba? Yung mga sales lady natin, hello po sa inyo. Yung mga chuper, yung mga students out there na nakikinig, pampalipas oras while hindi pa nag-start ang klase, hello po sa inyo. For sure, naka-merienda time yan sila ngayon. So, may time talaga sila makinig at manood ng live natin. And of course, again, dito sa Office of the Chief Minister, for sure, nakikinig sila dyan sa kay Cabinet Secretary Maud Pendatun. Hello, At sa mga taga-Project Tabang, hello po sa inyo. I'm Project sure Tabang, nakikinig po sila. Very supportive yung mga friends natin dyan. Which is, of course, bilang supportive din ng mga friends, ginagawaan natin ng balita yung kanilang mga activities. Hello po sa inyo. Special mention kay Sir Asnur Pendatun, kay Sir Abu Baker, sino pa ba? Si Sir Harris. Hello po sa inyo. At kay Peng, syempre, sa best friend natin dyan. Yes, nakikinig yan sila. And actually, mamaya-maya, pupunta kami ng Project Tabang na naman para maghingi ng gamot. At gusto rin natin interviewin yung bagong project manager ng Project Tabang, which is si Abu Baker. Dahil Abu Bakr, para malaman din natin kung ano yung mga yung mga ongoing projects na gagawin nila in the future, inshallah. Yes, bibisitahin ka namin dyan, Bakr, mamaya. And syempre, no, speaking of Project Tabang, para sa mga kabangsamoro natin na gustong humingi ng gamot, libre po, bukas po ang tanggapan ng Project Tabang. Matatagpuan po yung office nila. Saan nga yun, Ate Far? Actually, nasa college area na sila ngayon, no, sa may harap ng PSA. So, may malaki nakasulat din doon na Project Tabang. And again, hindi po sila nagpapabayad sa Libre mga gamot po na hihingi nyo. Libre po yon. Libre po ang gamot sa Project Tabang, sa MOH, sa MSSD. Libre po ang mga gamot natin dyan. Yes. Kung meron man po mga individual na talagang hihingi ng something or charge, magpunta po sa mga offices para masumbong po natin sila, 'di ba? Kasi hindi po pwedeng ganoon, hindi po tinotolerate ng Bangsamoro government yung mga ganong actions. Yes, and yan din po yon, no, yung speaking of that, yan din po yung post ng Mafar Maguindano, no, about po doon or patungkol po doon sa Quick Assistance Fund na ibinibigay po sa mga farmers natin na naapektuhan ng El Nino. Again, 5,000 pesos po yan, hindi po yan binabawasan ng Bangsamoro government, ng Mafar Maguindanao. 5,000 pesos, buo po yung ibinibigay. Wala pong bawas dyan or cut ang kahit sino na nagpa-process po nun. So, 5,000 po dapat ang matanggap nyo at pag nabawasan po yan, pwede po kayong magsumbong. Sumbong agad sa regional office dito po sa Mafar. Kasi hindi po pwede yung ganun. Binibigay natin yan para sa ating mga vulnerable sector na affected by drought, El Nino phenomenon, La Nina phenomenon. So yun. I mean, naapektuhan na po sila. Wag na po nating Wag na po bawasan tayong yung para sa dagdagan. kanila. Kung trabahante ka man, please lang, wag mo nang gawin. Kasi ang sinusulong po natin dito sa Bangsamoro government ay moral governance. Alright, best friend, it's already 9:55. Batiin naman natin yung mga kasama natin dito sa studio. Hello po kay Ate Ice, again and again, ang pretty Ate Ice namin, si Kuya Aziz. Ang very hardworking na si Ice. And of course, si Kuya Aziz ang editor, very hardworking best din. in video editing. Aziz
Mama. And kay Kuya Mike na best in salo sa lahat ng mga coverage niya ba. Thank you so much, Kuya Mike, for your assistance. And of course, And Kuya kay Zane, Kuya sila Marhom. Kaka Marhom, kay Bapa Jack, kay Kuya Zane, syempre. Ay, si Bapa Jack pala talaga, like, before siya talaga yung nagsiset up nitong setup natin dito sa studio. So, thank you so much. And Si Kuya Alex, of course, very active, Kuya Alex. ang mga dedicated masyado ng mga employee ng Bangsamoro Information Office. Of Totoo. course, headed by our Executive Director, Sir Amin Andrew Alonto. Yes, si Chief, sila Ma'am Lori May Andong. Yan, nakikinig yan sila today. I believe Ma'am Lori May Andong is very busy right now. Hi po, Ma'am. Kaya, Ano? kaya tayo yung nakita ng mga Kabangsamoro natin this morning kasi sobrang busy po yung aming section head, si Ma'am Yes. Lori May Andong. And of course, yung mga kasama namin sa NEDA, sila Ilham, sila Ate Abby, Ate si Ate Amor. Amor, si Asna, Sa si admin Monet. section, sa planning section, headed by Kuya Amir. Sino Si pa ba? Ingy, hello Ingy. Alam ko nanonood New ka ng media, live. alam mo, sinong naghihintay ng shoutout? Si Sayid. Si Sayid. Hello to Sayid. Hello na sa aming nakikinig. kalimo na si Sayid. Yeah. And syempre, sino pa ba yung... Ay, kay Rashid, of Yes. course, si Rashid. Very active na si Rashid. Si Sir Fahad, si Kuya Nono. Sino pa ba? Ayan, At basta lahat po ng mga taga-bayan dito. Excuse me po sa lahat po ng Excuse mga me po. nakikinig. And syempre kay Kuya Combs, kahapon Yes. kasama namin na pumunta sa Barangay Kibayo. Hello, Kuya Kung Combs. meron pong top question na nare-receive ang bio, sino po ang pinakagwapo dito sa Bangsamoro Kuya Combs. Information Office? Walang iba po kundi si Comini Ali. Siya na po yun. Ibibigay na po namin yung corona para sa kanya. Yes, tama ka dyan, Fee. Alright, mga Kabangsamoro. It's our 9:58 na po. Ayan po, lumipas na naman ang oras ng ating talakayan at update dito sa kaganapan sa BERMM. Pero bago po kami magtapos, sa mga gustong pakinggan na ang replay ng episode na ito, mapapanood po ito sa FB page ng Bangsamoro Government at Radyo Bangsamoro at YouTube po. Yes, so may replay din po ito tuwing Sabado sa RMN Zamboanga. Manatili nakatutok sa mga pinakabagong balita at impormasyon. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Abangan din po ang pasada alas 7, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng gabi sa Facebook page ng Bangsamoro Government. Maraming salamat po sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Ako po si City Fairuz Abdullah. Ako naman po si Farana Cabalo. Kasama ang buong puwersa ng aming technical team broadcast section, ito ang Radyo Bangsamoro, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office sa ilalim ng pamunuan ng Office of the Chief Minister. Maraming salamat po. Pagpalain ang Bangsamoro. Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mga mamamayang Bangsamoro. Isang oras ng mahalagang talakayan hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMM. Radyo Bangsamoro.